Nangamatay ang nasa 1,000 kilo ng tilapia sa ilang palaisdaan sa Lake Cebu sa South Cotabato. Ang itinuturong sanhi ang pabago-bagong panahon. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Kasakit gid sa dughan oy, nami tayabaw. Laking panghihinayang ng may-ari ng palaisdaang ito nang tumambad sa kanya ang mga patay na tilapia sa Lake Cebu, South Cotabato. 4 sa kanilang fish cages ang apektado ng fish kill. Katumbas ito ng 1,000 kilong patay na tilapia. Aanihin na sana ang mga tilapia noong 1 linggo. Dahil sa fish kill, 100,000 piso ang nalugi sa kanila. Ang itinuturong dahilan ang pabago-bagong panahon. Sa panahon talaga, pag iba talaga ang panahon dito, ganun. Nangyayari yon kapag yung init, tsaka umulan, tapos mga ilang araw na hindi lalabas yung ang init, yun. Nakaranas na raw sila ng fish kill noon pero mas matindi raw ang nangyari ngayon. May fish kill kami noon. Noon, 6 na nit yung naano namin. Pero may natira siya, may natira. Kunti lang, mga 1/4 lang ang mamamatay, ganun. Pero ngayon talagang ubos yung nit eh. Higit 1 taon din daw nilang inalagaan ng mga isda. Para hindi maapektuhan ang iba pang alagang tilapia, agad nilang hinango ang mga patay na isda. Yung hindi lang ibenta, yun na yung ibenta namin. Yung natira na kunti. Isinailalim na sa state of calamity noong nakaraang taon ang Lake Cebu dahil sa malawakang fish kill. Ngayong may El Nino, nagpaalala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga may palaisdaan. Kailangan daw bawasan ang bilang ng mga isda sa mga fish pond. 10 hanggang 20,000 pieces per hectare lang dapat para sa semi-intensive o yung gumagamit ng kombinasyon ng natural food at feeds. 30 hanggang 50,000 pieces per hectare naman kung intensive o yung purong feeds ang ginagamit. Huwag din daw sobra-sobra ang pagkain sa mga alagang isda. Kailangan ding patibayin ang dike sa mga palaisdaan at palalimin ang mga ito. Dapat din daw regular ang pagmamonitor sa kalidad ng tubig at anumang lilitaw na sakit sa palaisdaan. Makatutulong din ang water recirculating system para manatiling normal ang temperatura ng tubig. Kailangan din ang aqua shades para mabawasan ang epekto ng matinding init. Pwede ring maglagay ng paddle wheels at iba pang water quality support system para mapabuti ang sirkulasyon ng tubig para iwas fish kill. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at